Welcome back sa ating channel. So doon sa mga gustong magpagawa ng kanilang flat screen TV, kahit anong brand, Smart TV, OLED, QLED, Google TV, kontakin nyo lang ako sa aking number. So ito yung gagawin natin ngayon, isang KD-65X 7007E na hinobserbasan natin ng bayan, bandang Baknotan. So yung problema nito ay walang power. Bali matagal nang nag-inquire sa atin yung customer na to, mga 1 taon na. So yung video na to ay para sa mga customer natin na hindi agad pinapagawa yung kanilang mga TV. So pag ganun yung mangyayari, instead na isa lang yung trouble, pwedeng madagdagan ng ibang problema pag hindi nyo pinagawa agad yung TV nyo. So ito ay matagal nang nag-inquire sa atin si Sir, at shout out pala Sir Pons Tobias. Bali meron din siyang YouTube channel, The Amateur DIY. So ang forte ni Sir ay sa mga sasakyan. So isa siyang mechanical engineer. So about sa pag maintenance ng mga sasakyan yung forte niya. So ito ay wala siyang standby light, wala siyang standby indicator. Kaya pag ganito ay diretso na tayo sa kanyang power supply. So after kong mabuksan yung kanyang back cover, ay napansin ko agad dyan yung diode dun sa kanyang backlight na nangingitim. Bali ang value nun ay SB5150. So 5 ampere, 150 volts. At nung chinek ko, ayun, shorted nga. So yung mga ibang model ng TV na to, 65 inches na Sony, madalas yung sa rectifier diode dun sa kanyang standby 3.5 volts yung nag-short. Pero ito, yung sa backlight naman, ang may problema. So bali yun yung papalitan natin. So yung mga unit na ganito na matagal nang sira bago ipagawa, madalas nagkakaroon pa ng ibang problema. Kaya habang ginagawa ko tong unit na to, ay sinabihan ko na si customer na kung mapagpapower ko siya, sa katagalan na na-stuck yung TV, posible na magkakaroon siya ng guhit. Dahil yun yung madalas na na-encounter ko, lalo na yung mga sa shop, yung mga matagal nang gawa at hindi tinutubos. Kapag tinutubos na, testing, may guhit na. So ano kasi, ba't ba hindi pinapagawa agad yung mga unit? Kasi sa high-tech na ng mga gamit ngayon, lalo na sa cellphone, kung ano yung nasa TV, nasa cellphone na din. Kaya kapag nasira yung kanilang mga TV, hindi muna nila pinapagawa dahil hindi nila maharap manood ng TV, sa cellphone na lang.
Dito naman sa unit ni Sir, sa sobrang busy nila, ayun, hindi nila maharap maipagawa. Kaya inabot ng isang taon bago nila maipagawa kasi may darating na bisita. Kaya yun, siyempre gagamitin yung TV. So, ayun lang yung payo natin sa ating mga customer. Wag na nating hintayin ng yung mahabang panahon kapag nasira yung TV natin kasi madadagdagan yung problema. Paggawa nyo na agad para wala nang ibang maging problema sa unit nyo. So, after nating mapalitan yung diode na shorted, so, bali isa lang yung nag-short dyan. Tinesting natin, nagka power na siya. Kaya lang, after kong i-test, medyo mainit yung diode na nilagay natin kahit same value naman. So ito yung tinanggal natin, SB5150, so 5 ampere, 150 volts. Yung nilagay natin na diode ay ganun din, SR5150. So siguro yung nakuha natin na diode dito medyo underrating kahit na same yung tatak. Ganyan yung mga nabibili minsan online, nakakachamba tayo ng mga same naman yung value pero yung ano niya, pagkakagawa mahina-hinang klase. So mainit, medyo mabilis mag-init yung nilagay natin, samantalang yung katabi na same value, yung original hindi naman. So ibig sabihin yung diode na nilagay natin yung problema. So yung value na nilagay natin ay same din. So pakita ko lang, so, may mga extra pa ako dito, SR5150. So ito siya. So Schottky diode yung ginamit. So pag ganito na umiinit yung nilalagay natin na rectifier diode, pwede nating lagyan ng mas higher rating, higher voltage, higher current rating. So walang problema dyan, basta same type yung ilagay nating diode. Kung fast recovery diode, dapat fast recovery din. Kung Schottky diode, dapat same din. So double check natin para makita ko. So makita nyo, so yun, shorted yung SB5150. Yung gagawin natin dito ay meron pa naman akong ano dyan, dala na diode din na mas higher voltage at saka current rating. Yun na lang yung lalagay natin. So yan yung diode na para sa 3.5 volts standby nya. So okay naman yan. Pero yung isang model na gumamit ng dalawang diode dun sa standby 3.5, yun yung madalas nag-short yung isa. So ito, gumagana naman na to. Ayan o, meron na nga siyang raster eh. Kaya lang, problema lang, mabilis mag-init yung nilagay natin. Kaya papalitan na lang natin yan. Yung nilagay natin, tatanggalin natin at saka papalitan natin ng mas higher voltage at saka current rating. So ito yung lalagay natin kahit na iba na yung itsura. Pero Schottky diode din to. 20 ampere, 200 volts. Yan. 20 ampere, 200 volts. So bali tatanggalin na natin diyan yung dalawang diode kasi nakaparallel 'yon. So apat 'yan, nakaparallel din yung dalawa. Hindi na natin gagalawin yung bandang right side natin, yung sa left side na lang. So ito yung kinalabasan. Tinanggal natin yung dalawang diode. Kinabit ko na yung 20 ampere 200 volts. So ayun, okay na, malamig na yung nilagay natin kasi mas mataas yung ano niya, voltahe at saka current rating. So ito na yung problema nung
Nagka-display na siya, nagka-power na. Sa katagalan na hindi pinaayos, ayun, nagkaroon ng fine line. So, ito bago ko gawin, sinabi ko na kay customer na kung mapagpipicture natin, dahil sa matagal na hindi nila pinagawa, na stuck yung TV, posibleng magka-problema yung kanyang LCD. So, ayan o, mga hairlines. Merong 4 dyan na lumabas eh. Meron pa dito sa gilid. Kaya kayong mga customer namin, kung may mga sira kayong TV, huwag nyo nang paabutin sa ilang buwan or taon, pagawa nyo na agad para hindi madagdagan yung kanyang problema. So hanggang dito lang yung video natin. Maraming salamat. I'm walking alone.